Magandang umaga mga bata, isang pinagpalang araw. Sa panibagong araw na ito, marami tayong matutuklasan at matututunan. Excited na ba kayo? O handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Kung ako, handang-handa na. Halina kayo at simulan na natin. Sa pampitong linggo, marami kayong matututunan at matutuklasan. Mapag-aaralan natin ang iba't ibang bahagi ng ating katawan at ang gamit ng mga ito. Inaasahan din kayong maipamalas at maipakita ang iba't ibang mga galaw na maaring gawin gamit ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Mayroon tayong mga mata. Ang ating mga mata ay ating ginagamit upang tayo ay makakita. Bilangin nga natin kung ilan ang ating mga mata. Handa na ba? 1, 2. 2 ang ating mga mata. Nariyan din ang ating mga pilikmata. Ito ang nagbibigay proteksyon sa ating mga mata upang hindi direktang mapasok ng alikabok, maliliit na insekto o maliliit na bagay na nagiging sanhi upang tayo'y mapuwing. Meron din tayong mga kilay. Ang ating mga kilay ay nagbibigay ng dagdag na ganda sa ating mga mukha. Gamit ang ating mga mata, napapanood natin ang mga paborito nating pelikula. Napapanood din natin ang mga paborito nating cartoon characters gaya na lamang ni Baymax at ni Peppa Pig. Sa pamamagitan ng ating mga mata, napagmamasdan natin at nakikita ang mga naggagandahan at nagkukulayang mga bagay sa ating mga paligid, gaya na lamang ng bahaghari sa kalangitan, at mapapansin natin ang iba't ibang kulay nito. Gamit rin ang ating mga mata, nakikita natin ang iba't ibang mga bagay o iba't ibang mga hayop sa zoo at ang kanilang iba't ibang mga kulay at laki. Napagmamasdan din natin ang nagkikislapang mga bituin sa kalangitan kapag gabi gamit ang ating mga mata sa pamamagitan ng telescope. Sa pamamagitan o paggamit ng ating mga mata, tayo rin ay nakakapagbasa. Nababasa natin ang bawat letra, bawat bilang, bawat salita, at bawat kwento na nakapaloob dito. Nakikita rin natin ang iba't ibang mga larawan sa loob nito gamit ang ating dalawang mata. Sa pamamagitan din ng ating mga mata, nakakapanood tayo ng YouTube sa ating tablet, cellphone, laptop o computer. Nakakapanood tayo ng iba't ibang educational videos na nakakatulong sa atin upang mas mapaunlad ang ating kaalaman. Nakakapaglaro nga rin tayo ng mga online games sa pamamagitan ng ating mga mata. Marami pang gamit ang ating mga
mata. Ikaw nga, mag-isip ka nga ng mga bagay na iyong kadalasang ginagawa gamit ang iyong mga mata. Ang ating mga tainga naman ay ginagamit natin upang tayo ay makarinig. Bilangin nga natin kung ilan ang ating tainga. Handa ka na ba? Sabayan mo ako. 1, 2. 2 ang ating mga tainga. Gamit ang ating mga tainga, napapakinggan natin ang mga napapanahong balita sa radyo. Napapakinggan din natin ang iba't ibang drama o salaysay sa buhay ng iba't ibang tao o mga personalidad. Gamit pa rin ang ating mga tainga, napapakinggan din natin ang iba't ibang mga awitin, tugtugin, musika, at maging mga sayaw gamit ang ating mga tainga. Gamit lamang ang headset. Sa pamamagitan ng ating tainga, napapakinggan din natin ang nagagandahang mga kwento ng ating mga guro sa loob ng silid-aralan. Napapakinggan din natin ang mga bedtime stories ni Mommy at ni Daddy. Sa pamamagitan nito, parang nakakarating tayo sa iba't ibang mga dimensyon o daigdig na mayroong kakaibang mga bagay. Gamit ang ating mga tainga, napapakinggan din natin ang kalimbang ng bell pagpasok sa ating paaralan na senyales na tayo ay mag-aaral na at senyales din ng kainan o merienda, ang kalimbang ng kampana. Sa pamamagitan ng ating mga tainga, napapakinggan natin ang tunog ng iba't ibang mga instrumento gaya na lamang ng gitara, violin, drum, at marami pang iba. Napapakinggan din natin ang nakakatakot na tunog ng kulog tuwing napakalakas ang ulan gamit ang ating mga tenga. Marami pang bagay o pamamaraan kung kailan natin ginagamit ang ating mga tenga. Ikaw nga, mag-isip ka nga ng mga partikular o kadalasang mga gawain na ginagamit ang iyong tenga. Mayroon din tayong isang ilong. Ang ating mga ilong ay ginagamit natin upang tayo ay makaamoy. Makaamoy man ng mababango o mababahong bagay. Ang ating ilong ay may 2 butas. At sa loob nito ay may maliliit na buhok. Ang mga buhok na ito ay tumutulong na masala ang pumapasok na hangin sa ating ilong maging sa loob ng ating katawan. Layunin nitong salain ang mga alikabok o dumi sa hangin upang hindi ito tuluyang pumasok sa ating katawan. Mayroon tayong isang ilong. Gamit ang ating mga ilong,
naaamoy natin ang masarap na luto ni Mami at ni Daddy kung saan minsan nakakakalam sa tiyan dahil sa masarap na amoy nito. Gamit din ang ating ilong, naaamoy natin ang bagong lutong tinapay o cookies ni Mami o ni Daddy na sobrang nakakatakam. Gamit din ng ating ilong, naaamoy natin ang napakabangong amoy ng mga bulaklak sa hardin na gustong-gusto ng mga paru-paro at mga bubuyog. Sa pamamagitan din ng ating ilong, nakakapili tayo ng ating mga pabango na may iba't ibang mga amoy. Sa pamamagitan ng ating ilong, naamoy din natin ang masangsang at mabahong amoy ng basura. Gamit din ng ating ilong, tayo ay nakakahinga sapagkat sa ating ilong pumapasok ang hangin na galing sa mga halaman maging sa mga puno. Ang hanging nilalabas nila ay kailangan ng ating katawan. Ito'y pumapasok sa ating ilong upang tayo ay makahinga at mabuhay. Sa pamamagitan ng ating mga dila, nalalasahan naman natin ang iba't ibang mga pagkain. Mga pagkaing may iba't ibang lasa na maaaring matamis, maalat, maasim, mapait o kaya'y maanghang. Mayroon tayong isang dila. Sa pamamagitan ng ating mga dila, nalalasahan natin ang matamis na cake na lagi mong handa tuwing iyong kaarawan. Nalalasahan mo din ang iyong paboritong sorbetes na sadyang matamis. Sa pamamagitan din ng ating dila, nalalasahan natin ang French fries o popcorn na maalat na paborito mong kainin tuwing nanonood ng sine, maging kapag nanonood ka ng paborito mong cartoon character o movie sa inyong tahanan. Nalalasahan din natin ang asim ng lemon at iba pang maasim na prutas na nagbibigay ng proteksyon sa katawan laban sa sakit. Nalalasahan din natin ang pait na dulot ng ampalaya gamit ang ating dila. Kaya subukan mong kumain ng ampalaya sapagkat masustansya ito at magdadagdag ng sustansya o nutrisyon sa iyong katawan upang lalo kang lulusog. Nalalasahan din natin ang anghang ng sili gamit ang ating mga dila na nagbibigay din ng gana sa iba upang ganahan sa pagkain. Marami pang bagay kung saan ginagamit natin ang ating dila. Ikaw nga, mag-isip ka ng mga kadalasan mong ginagawa na ginagamit ang iyong dila.
Ang ating mga ngipin kasama ang ating dila ay ginagamit naman natin upang mas mabilis manguya at madurog ang ating mga kinakain. Kaya ikaw, pangalagaan mo ang iyong ngipin. Magsipilyo ka ng 3 beses, umaga, tanghali at gabi, at iwasan din ang pagkain ng mga matitigas na candy upang hindi ito mabilis na mabulok. Kapag tayo'y kumakain, ginagamit natin ang ating dila at ating mga ngipin. Sa pamamagitan nito, mas mabilis nating madurog at manguya ang ating mga sinusubo at mga pagkaing ating kinakain. Ang ating mga buhok ay nagdaragdag ng ganda sa ating mga mukha. Maging ito man ay maiksi, mahaba, tuwid o kulot. Kaya ikaw, pangalagaan mo ang iyong buhok. Panatilihin itong malinis at iwasan ang pagkakaroon ng kuto upang mapanatili itong makintab at maganda. Maging sa mga babae o lalaki, ang ating mga buhok ay nagbibigay o nagdaragdag ng ganda sa ating mga mukha. Maging ito man ay tuwid, kulot, maiksi o mahaba. Kaya ikaw, panatiliin mo itong laging malinis at maayos. Lagi kang magsuklay at maglagay ng ipit at laging gumamit ng conditioner o shampoo kung kinakailangan. Ang ating mga balikat naman ay ginagamit natin upang makabuhat ng mabibigat na bagay sa ating likuran. Gamit ang ating mga balikat, nakakapamalengke tayo na ilalagay natin ito sa ating eco bag. Kaya kayo, huwag kayong gagamit ng plastic sapagkat masama ito sa ating paligid. Kapag puno na ito ng mga pinamiling gulay, maaari na nating ilagay sa loob ng eco bag at isabit sa ating kanan o kalawang balikat. Ang ating balikat din ang tumutulong sa atin upang ating mabuhat ang ating mga bag kapag tayo'y papasok ng ating paaralan o sa ating silid-aralan. Nakakapagdilig din tayo at nakakabuhat ng mabibigat na bagay tulad ng balde o pandilig gamit ang ating balikat, braso at mga kamay. Nadidiligan natin ang ating mga alagang mga halaman o gulay. Ikaw ba, saan mo o particular na mga gawain ginagamit ang iyong balikat? Magbigay ka nga. Ang ating mga kamay ay ginagamit naman natin upang tayo ay makahawak. Ginagamit din natin ito upang makalikha ng mga nakakahangang mga bagay. Bilangin nga natin kung ilan ang ating mga kamay. 1, 2. Mayroon tayong 2 mga kamay. Bilangin nga natin kung ilan lahat ang ating mga daliri. Sabayan niyo ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
siyam, sampu. Mayroon tayong 10 mga daliri at 2 mga kamay. Gamit ang ating mga kamay, nakakaguhit tayo ng iba't ibang mga hugis, maging ng iba't ibang mga bagay na nakikita natin sa ating paligid. Sa pamamagitan din ng ating mga kamay, nakakalikha tayo ng mga nakakamanghang mga bagay sa pagpipaint. Nahahawakan din natin ang kutsara at tinidor gamit ang ating mga kamay na isusubo natin ang mga pagkain sa pamamagitan ng ating mga kamay. Nakapagmomolde din tayo ng luwad at iba't ibang mga hugis at iba't ibang mga bagay gamit lamang ang ating mga kamay. Nakakapaglaro din kayo ng blocks at nakakabuo ng mga bahay, buildings o gusali sa pamamagitan ng ating mga kamay. Nakakapagsulat din tayo ng mga bilang, letra, maging mga salita at ng ating sariling pangalan gamit ang ating mga kamay. Nakakapagtanim din tayo ng iba't ibang mga halaman at gulay gamit ang ating mga kamay upang magkaroon nito sa ating mga hardin at mas maging makulay. Ang mga ito kailangang gamitan ng ating mga kamay. Tayo din ay mayroong mga paa. Bilangin nga natin kung ilan ang mga ito. 1, 2. Mayroon tayong 2 mga paa. Bilangin nga natin kung ilan ang mga daliri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Mayroon tayong 10 mga daliri sa ating mga paa. 5 sa kanan at 5 naman sa kaliwa. Kaya ikaw, lagi kang magsuot ng tsinelas o sapatos upang mabigyan ang proteksyon ang mga ito sa mga matutulis na bagay. Gamit ang ating mga paa, mga binti at mga hita, tayo ay nakakapaglakad at nakakapunta sa mga lugar na gusto natin. Nakakapag-jogging din tayo at nakakapagtakbo ng matulin at mabagal sa pupuntahan natin gamit ang ating mga paa, binti at hita. Nakakatalon din tayo kapag tayo ay masaya gamit ang ating paa, binti at hita. Tayo din ay nakakapagsayaw sa saliw ng musika at tugtog gamit ang ating paa, binti at hita. Tayo din ay masayang nakakapaglaro sa park at nakakapagpadula sa slide at sa iba't ibang mga laruan sa playground gamit ang ating paa, binti at hita. Tayo din ay nakakapaglaro ng ating paboritong jumping rope kasama ng ating mga kalaro at kaibigan. Gamit pa rin ang ating paa, binti at hita. Ikaw ba, kailan o anong particular na sitwasyon mo ginagamit ang iyong paa,
mga binti o hita. Magbigay ka nga. Ang ating mga tuhod naman ay ginagamit natin upang tayo ay makaluhod o makagawa ng mga gawain sa bahay o sa paaralan na kailangang lumuhod. Ginagamit natin ang ating tuhod upang tayo ay makaluhod at makapanalangin bago matulog at maging sa pagpunta sa simbahan upang manalangin. Ang ating bewang naman ang nagdurugtong sa pangitaas at pangibabang bahagi ng ating katawan. Ginagamit din natin ito sa pagsasagawa ng iba't ibang mga gawaing pantahanan at maging mga gawaing pampaaralan. Ginagamit natin ang ating bewang upang tayo'y makapaglaro ng ating paboritong hula hoop. Kailangang iikot ng iikot ito upang manatili sa ating bewang. Nakakayuko din tayo gamit ang ating bewang. Mag-isip ka nga ng iba pang mga bagay o karaniwang gawain na ginagamit ang iyong bewang. Magbigay ka nga. Ang ating leeg naman ang siyang nagdurugtong sa ating ulo o pangitaas na bahagi ng ating katawan sa ating panggitnang bahagi ng ating katawan. Nakakatango tayo gamit ang ating mga lieg. Kung ayaw nating magsabi o magsalita ng oo, maaari tayong tumango. Naigagalaw din natin ang ating ulo gamit ang ating leeg. Pwede din natin itong galawin kapag ayaw nating magsalita o sumagot ng hindi. Pwede tayong umiling-iling. Ikaw ba, anong partikular na sitwasyon o gawain karaniwan mong ginagamit ang iyong leeg? Naway marami kayong natutunang mga bagong kaalaman sa ating mga aralin. Gamitin ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Muli, paalam mga bata! Making learning in kindergarten fun and enjoyable through the easiest way for children. Upang laging updated sa mga susunod pang learning videos, pindutin lamang ang subscribe at notification bell. Thank you!